Eto. Okay. Okay. Let's watch this. This is Martin Luther King in the club, kicking dubs. With a bad bitch in the saying that she did it for whatever. Onwards. Ulitin natin. Ang mga black star bros ko kailan kayo for the bad whole shami. This is Martin Luther King in the club, kicking dubs. With a bad bitch in the saying that she did it for whatever. Onwards. This is my 2016 onwards. She knows. Yes, she knows. Yan. So, ang sinasabi dito, ang tanong dito ni Bato de la Rosa, kailan daw nag-start yung mga flood control projects na yan, no, na ginawa ng mga Diskaya? Ang sabi niya, 2016 onwards. O, 'di ba? Tapos sabi pa nga ni Bato de la Rosa, linawin mo. Gusto niya malinaw. Oh, so sinabi ni Diskaya, 2016. O, kita nyo na? 2016, mga kababayan. 2016. O, sino ang Pangulo ng 2016? Walang iba kundi si Duterte. Yan, Duterte ang Pangulo ng 2016. Di ba? So, ito pa mga kaibigan. Ito pa. Papalabas pa natin. No? Ito pa. Ito naman guys, kitang-kita dito na si Senator Marcoleta ay kanyang in-stop agad si Senator Tito Sotto, no? Nung nababanggit na ang pangalang Duterte, in-stop kaagad ni Senator Marcoleta si Tito Sotto kasi guys, ayaw niya ayaw niyang madamay, no? Mukhang ayaw niyang masangkot ang mga Duterte, kaya in-stop niya kaagad. So, panoorin natin, ha? Senador, na talaga namang nakakadiri, no? Talaga namang nakakapanindig, balahibo. Anong oras nyo guys, ha? Tapos kukomentuhan natin. Ito yun. Sandali. Sandali. Hindi ito yun. Yung kay Marcoleta. No? Nagiging mo siya Yung kay Marcoleta. Dali, kukomentuhan natin. Ito yun. Yes or no? Ghost Project? No? Hindi mo siya makikita. Sandali. Hindi ko yata na-post eh. Dito sa isa. Hindi ko pa yata na-post. Yan, nandito. Yan. Ito guys. Nakakadiri talaga, no? Ini-stop ni Marcoleta si Tito Sotto kasi nadadamay na ang pangalan ni Duterte. Yan. Kung ano mga naging performance nyo, ang ginagawa ninyo, paano yung dinidisqualify, paano yung license ninyo. I heard you have 45,000 accredited contractors nationwide. Mambigat eh. Tapos, ang sabi niyo, maliit na kumpanya kayo, maliit na agency lang kayo, tatatlo yung board member nyo, yung dalawang board member mo, are you aware that they are contractors also? Engineer Takay? Yes, Your Honor. I am aware. In fact, PGB has actually filed a voluntary leave of absence the day after their name appeared on the list of. So when they were appointed by whoever, President Duterte or President Marcos, because I know for a fact you were appointed by President Duterte originally, di ba? We'll give you more time, Senator Sotto, gustong magtara. Sige. Narinig mo lang na nasasangkot yung Duterte. Hinarang mo na agad ang question ni Senator Tito Sotto. Halatang-halata ka. Kaya nga sinasabi ng mga tao, hindi mo deserve para ikaw ang mailagay dyan sa pag-iimbestiga ng mga flood control projects. Kapag Duterte, ililihis mo ang issue, kapag Duterte ang naririnig mo na pangalan, ay babaliwalain mo? Wala kang credibility para mamuno sa Blue Ribbon Committee. Dapat magtalaga ng third party, no, na mag-i-investigate dyan. Hindi kayo na mga Duterte. Diba? Yan. So, yan mga kaibigan, no? Napansin ng mga netizens, sa mga taong bayan na, pinahinto agad ni Marcoleta. Nabanggit lang yung Duterte.
Pinahinto agad niya. So kitang-kita natin mga kaibigan no, na lahat ng mga problema na ito sa korupsyon mga kaibigan, sa mga flood control, na mga guni-guni ay nanggaling pa, rooted in 2016 sa panahon ni Duterte. Pako! Diba? So kitang-kita ngayon mga kaibigan kung sino ang may kasalanan nito. At nakakatawa nga mga kaibigan, dahil ito mga senador na ito, nagpipiling nagmamalinis eh. Samantalang kung titingnan natin, nandun din sila. Panahon ni Duterte, nandyan sila. Pero hindi man lang sila nagkaroon ng courage, ng tapang ng loob para tanungin, para imbestigahan ito. Kung kailan ang Pangulo natin ay nagsalita sa SONA at nagsalita na paiimbestigahan niya ito at nag-expose ng mga contractors, 15 contractors na nakakakuha ng maraming mga kontrata sa buong Pilipinas, kung kailan in-expose ng Pangulo natin ang katiwalian, ang mga guni-guni na ito at gumawa pa siya ng website para magsumbong ang mga mamamayan, isumbong mo sa Pangulo. Aba, itong mga senador na to ay ganito naman ang ginagawa. Mga nagmamalinis, at sila pa talaga ang nag-iimbestiga dito. Na kung titingnan natin, wala naman silang credibility para mag-imbestiga. Diba? So, mga kaibigan, no? Kitang-kita natin, no? Kitang-kita natin, guys, na etong Duterte administration namana ni PBBM ang lahat ng mga problema ng korupsyon sa panahon ni Duterte. Namana lahat ni PBBM. At take note mga kaibigan merong mga sa Talk to the People ni Duterte mismo, inamin niya na merong mga ghost projects. Inamin niya mga kaibigan, alam niya na may mga ghost projects sa kanyang Talk to the People. Napanood ko yon, Talk to the People, no? At kung hindi ako, sa pagkakatanda ko, nung mga 2 days ago, nakita ko rin, no? Ipinalabas din ni Yusek Attorney Claire Castro, yung Talk to the People ni Duterte, na sinabi niya mismo, no, na eto daw may mga ghost projects. Ang tanong, merong PAC na ginawa si Duterte. Pero bakit hindi niya ito kinasuhan at bakit walang nakulong? Pero ngayon, ang Pangulo natin, seryoso sa kanyang ginagawa. Tapos nakikisakay itong mga to, nakikisakay itong mga senador na to. Na kung akala mo ang lilinis, di ba? Kitang-kita natin ngayon. Naglilinis sila ng kanilang mga sarili. Pero in the time of Duterte, nandyan sila. Alam nila yung mga nangyayari. Aware sila sa mga kaganapan na merong mga flood control na mga guni-guni. Pero tahimik sila. Pagkatapos ngayon, eto sila, ang ginagawa nila. Sila ay nag-iingay. Kita mo na mga kababayan, no? So tuloy natin mga guys, no? Ang ating topic. Yan. So, eto na nga. Masyado nang na-expose mga kaibigan, no? Ang mga katiwalian, no? Ng dating administrasyon. Yan. Nakakatawa, di ba? Kita nyo mga kaibigan yung mga DDS, sisi ng sisi sa Pangulo, keso ganito, keso ganyan. Nasaan yung 5,550 na flood control projects? Lumabas na yun. Panahon ni Duterte. Pag-alis ni Duterte, 13,900 plus ang flood control na tinapos at ginastusan ng hundreds of billions. Pero nakakapagtaka, hindi natin nararamdaman ang mga flood controls na tinapos ni Duterte. Nasaan napunta? So tama yung sinabi niya sa Talk to the People, no? Talk to the People ni Duterte, sinabi niya na meron daw mga ghost projects, ghost flood control projects or ghost projects. Pero ang tanong, bakit hindi niya tinuldukan?
Bakit hindi niya nilabanan? Bakit wala man lang dinimanda, wala man lang kinulong? Ibig sabihin, show off. Show off lang. Magyabang, magpapogi. Pero wala namang nangyari. Wala namang nagawa. Ba? So, eto, no? Isa pa, eto mga kaibigan, no? Kilala niyo ba si Alvarez? Saglit guys open ko lang yung pintuan. Wait, open ko lang ang pinto. Saglit. Mag-reset ako. Yan, okay na. Tapos, yan. Kilala niyo ba si Alvarez, no? Si Pantaleon Alvarez. Yan. So mga kaibigan, siya lang naman ang best friend ni Digong. Yan. So, isa si Pantaleon Alvarez talaga namang one of our taxes worst enemies, no, mga kaibigan. So ito po, no? During the height of the Duterte administration, habang abala ang sambayanan sa laban kontra droga at sa kriminalidad, may ibang abala sa pagtatayo ng mga mansyon, pagbili ng ari-arian at mga luho ng mga gamit, no? At gamit dito ang pondo ng bayan. Walang iba kundi itong si Pantaleon Alvarez, dating House Speaker, matalik na kaibigan ni Rodrigo Duterte, no? So, isa siya sa pinakamaimpluwensyang politiko noon, no, mga kaibigan, no? At ito ay na-expose nga ng kanyang sariling anak. Sariling anak niya ang nag-expose ng katiwalian ng kanyang tatay na si Pantaleon Alvarez. Ang tanong natin, alam ito ni Duterte, best friend eh. Alam niya yan kasi best friend eh. Pero bakit? Bakit? Wala man lang siyang ginawa dito sa pangungulimbat ng kanyang best friend. Wala man lang ginawa si Duterte sa pangungurakot ng kanyang best friend. Meron siya nagtayo-tayo pa ng pak kunwari, pero hanggang doon lang, pak ay naging pak. So, eto mga kaibigan this is our taxpayers, this is our tax money being used to build roads to a mistress mansion. So mga kaibigan yan, government money, mga kaibigan, ito government money ay pinagawa ng road to his mistress. Grabe, no? So, government money was used ayon mismo kay Alfonso Alvarez, no? Alfonso Alvarez, anak ni Pantaleon Alvarez. Concrete road allegedly extended from the highway directly to a private mansion inside a massive 20-hectare botanical estate built for Jen Maliwanag, Alvarez longtime partner. So, imported materials, perimeter walls, at luxury finishes. Saan galing ang pondo? Suspicious properties in Siargao, Samal Island, Davao City, believed to be under dummies of Jen's name. Alfonso Alvarez, wala siyang negosyo, so saan galing ang pera sa lahat ng ito. So yan po ang sinabi ng anak niya, ni Alfonso Alvarez. Ang tatay daw niya ay walang negosyo, so saan daw galing ang lahat ng ito, no? So ito na, plunder complaint filed. A formal plunder case was filed against Alvarez and his chief of staff, Edwin Jubahib, accused of buying luxury vehicles and acquiring numerous properties in Davao del Norte using public funds. So tanong pa rin tayo, bakit hindi ito pinigilan o bakit hindi ito
kumbaga, bakit hindi ito ginawa ni Duterte ng paraan para mahinto at bakit hindi niya ito inusig? Di ba dapat walang kamag-anak? Dapat walang kaibigan? Di ba dapat walang best friend? Bakit hindi yata ito inusig ng Duterte administration? Dahil ba best friend si Alvarez? No? So ito mga kaibigan, no? Witness Jeffrey Cabigon claims to have direct knowledge seeking protection under WPP. Alvarez and Jubahid were Duterte allies na tumatakbo for re-election but instead of answers, they remain silent. No? So si Alvarez, mga kaibigan, exposed by fellow Duterte ally Paeldon. No? So, yan po, former Custom Chief Nicanor Paeldon publicly declared Alvarez is corrupt to the core. And yet, Duterte, no, during the Duterte